after ma-release sa'yo yung unit, test drive mo rin. Sa loob ng 1 month, itakbo mo yan ng mabilisan. Kumbaga, i-round trip mo, i-akyat mo ng bundok, o kahit ano, para malaman natin kung pulido nga ba talaga yung sasakyan. Hello, magandang araw at kumusta po kayong lahat? So, welcome back to my channel. At in this video, may tips po ako sa inyo kung paano ba makakuha ng or makabili ng maayos na unit na surplus minivan. So, I have a tips based on my experience and others' experience na gusto kong i-share din sa inyo para at least may idea din kayo kahit konti. So, I'm not a professional or expert on this kind of business or in this kind of unit, pero I have konting experience naman may share ko sa inyo. Pero bagong lahat, ako nga po pala si Roberto Etok, and sorry for the inconvenience na pinalitan ko po yung pangalan ng YouTube channel ko. Dati is Multivan Dealer PH or Multivan PH. Pinalitan ko po ng mismong pangalan ko. So sorry for that, kasi gusto kong ilagay yung pangalan ko para magawa ko yung content na hindi lang sa minivan o kahit ano na pwede natin magkukunan ng ideas. I have a few tips na nakalista sa akin dito na gusto ko rin i-share sa inyo para din sa mga tao na nagbabalak pa lang bumili ng minivan o kaya may minivan na, so paano to i-maintain, kung bibili ka pa lang, ano mas bagay ba, ano mas maganda ba. Karamihan din kasi na may marinig akong natanong galing sa customer na bumibili sa amin or kahit sa anong shop na bumibili na laging tinatanong sa akin kung alin ba daw mas maganda na bili ng sasakyan o kaya yung made to order pa ba o ready unit na. So dami nagsasabi sa akin, sa mga may pera o may kaya agad na gustong bumili, so rush yung gusto nyo na mas madalian na unit, pwede naman kayong bibili agad na ready unit agad. Pero bago dyan, diyan kayo ng tips. Bakit nga ba mas usong-uso panahon ngayon? Hindi lang ngayon, dati pa talaga usong-uso yung mga ganitong sasakyan, yung mga Japan surplus minivan. Pansinin nyo na lang sa kasada, daming dumadaan na jeep, pero siyempre nakasakay ka naman siguro nan, di ba? Yung mga makina na yan is galing pa yung Japan. Ina lang yan, nagdala sa Pilipinas, tapos inassemble, ginawa ng body. Sa tingin mo, yung makina solid, di ba? Or solid na solid, kasi kahit anong luma na yung masasakay na yan o makina na yan, pero hanggang ngayon tumatakbo pa rin. So, isa pa reason kung bakit din mas usong-usong ang mga sasakyan yan, which is ay dahil rin mas less sa price kumpara natin sa brand new na sasakyan. Pero kapag hindi mo pa afford yung brand new, baka nagsisimula pala yung negosyo mo, mas recommendation na bibili ka ito, mas less yung price, at syempre magagamit mo rin ng ilang years at magamit mo rin sa negosyo, family service mo. Dami nagtatanong sa akin na anong ba daw mas maganda mo bibili ng mga sasakyan na surplus, yung ready unit na ba or made to order pa. Okay naman, walang masama kung anong desisyon na gusto mo, pero mag-ingat na pa kayo sa makina na bibili mo, kasi ginamit na po yan doon, aware ka doon. Dapat kung bibili ka ng ready unit, unahin natin, kung ready unit dapat paandarin mo muna, tingnan mo yung tunog, kasi pag malamig pa yung tunog, alam ng mga mekaniko kung alin ang mas maganda at matibay ba na makina na hindi pa nabubuksan yung ilalim, diba? O kung nabuksan na pero okay na okay pa yung andar, diba? Alam nila yan. Mas maganda nga pag bumili ng unit, I highly suggest magdala po kayo ng mekaniko na trusted na mekaniko nyo, makapili kayo ng maayos na unit. Dapat ka kasi maging detective, parang obserbahan mo yung company na yan na bibilhan mo, kumusta yung customer feedback, wala, alam mo na, diba? Dapat i-observe mo yan. Marami akong narinig at tungkol dyan. Iba-iba kasi yung may-ari niyan, iba-iba yung proseso, iba-iba yung, kaya be careful. Hindi lang sa makina, dapat tingnan mo din yung ilalim na, sa ilalim ng makina, kasi may mga para lang maayos tingnan, may mga iba kasi ang ganda ng tingnan ng sasakyan, pintura sa labas ang ganda, pero pag bukas mo ng ilalim ay mga parang lata na, alam mo na yun, lata, yung mga wire hindi talaga inayos na nilinisan yung ilalim. Ingat ka po doon. Second is yung made to order. Ang made to order, maghihintay ka talaga nito. Sa mga hindi nagmamadali na kukuha ng unit, okay na din po talaga yung made to order. Kasi sa made to order po is pwede mo siyang makita kung paano inassemble. Pero depende na lang sa company kung papasukin ka pa nila sa yarda na tinatawag nilang yarda. So may mga ibang shop na hindi ka pinapasok. Ito sinabihan lang, ito yung unit mo, tapos hintayin mo lang pagkatapos ilalabas na lang galing yarda. So may ibang ganun. May iba rin na open, which is pag down payment mo, kukunan ka ng makina. Kasi tapos andarin mo, kunin mo yung chassis at engine number. Baka at least alam mo kung yun pa rin ba unit na i-release sa'yo after matapos. Kung may free time ka, pwede mo siyang dalawin. Tingnan mo alin na yung natatapos at ganito ganyan. At least check mo talaga. So ganyan ang advantage ng to order.
Kung hindi ka makakapunta man sa shop, pwede kang magtanong or maghingi ng tulong sa may-ari na pabidyohan ng unit mo para at least makita mo kung ano na yung update. Another tips din sa inyo na pag may door, huwag po kayong magbayad ng full cash. Kung magkano yung gusto nilang down payment, so yun din ang ibabayad yun para at least parang win-win situation, di ba? Nagdag ko lang din sa made to order. Ang advantage lang din po kasi ng made to order is after i-release yung unit mo, i-test drive nila yun. At ikaw rin na mismo may-ari, after ma-release sa'yo yung unit, iti-test drive mo rin. Kasi, ang alam ko lang, ang warranty ng mga surplus minivan is 1 month. So, engine lang wala, hindi kasali yung sa paligid, sa gilid. Recommend ko lang sa inyo na para at least malaman na kung pulido nga talaga yung unit na nabili mo, sa loob ng 1 month, itakbo mo yan ng maglisan, kumbaga i-round trip mo, akit mo ng bundok o kahit ano para malaman natin kung pulido nga ba talaga yung sasakyan natin. Kasi kapag may sira o masisira man lang sa daanan yan, depende sa shop willing to rescue you kasi under pa ng warranty nila. So ingat din kayo sa shop na gano'n na hindi magre-rescue. Bahala ka na after ma-release, wala na tinatawag na after sales. So yun ang tip ko sa inyo. Marami din customer nagtatanong sa akin na alin ba daw yung mataas na maintenance, yung automatic po ba na sasakyan o kaya yung manual. Sa alam ko lang, hindi man ako expert doon, pareho lang po siya. Depende na po siya kung paano ka mag-alaga ng gamit. Ito pa, may ibang customer nagsasabi na kaya ba itong i-long drive? Long drive, diba? Ang sagot ko syempre, oo, kayang-kaya yan. Kung nakatulong sa iyo yung video na to, so make it follow or subscribe this channel para updated ka sa next na i-upload ko na video. So, thank you guys and